Okay, good day po sa inyong lahat at today is um, third day of the year of 2021. Welcome to 2021. Masyado tayong maraming pinagdaanan for the year 2020. No? Pero sabi nga natin parte na ng buhay yun. Parte na ho ng history. So let's move on. Tuloy na tayo. Pag-usapan natin ho ang ano kaya pwedeng naghihintay sa atin. Hopefully talagang tuloy-tuloy na po yung pag-discover ng mga vaccines para sa labanan po itong COVID-19, no? Okay, and dahil meron na, actually may mga ilang Pilipino na rin po na nabigyan na po ng vaccine. Medyo controversial lang ho yung sa Pilipinas, no? Yung ilang mga nasahanay po ng kasundaluhan, meron din yata mga police or may ibang mga frontliners. Medyo questionable ho yung pagkakaroon nila ng vaccine kasi di pa naman po na-approve ng FDA, no? Food and Drug Administration, ito pong bagong mga vaccines na ito na galing sa ibang bansa. Pero yung iba natin mga kabayan from abroad, meron na silang mga vaccines. Medyo may pagdadalawang isip lang tayo kung ano kaya epekto nito sa atin, no? Kasi kahit dumaan po yan sa mga clinical trials, still, no? Bago itong vaccine na ito compared sa ilang mga vaccines na proven na for so many years, no? Ginagamit na natin katulad kung sa anti-polio, sa tigdas, etc. Okay? So anyway, the year of the 2021 is the year of the ox, no? Pero hindi pa ho ngayon. Hindi pa ho ngayong araw na ito. Mag-start pa lamang po ang Year of the Ox. Yan po is February 12, 2021. Ayan po. Base po yan sa Chinese Lunar Calendar. Tayo ho, hindi tayo masyadong hindi tayo masyadong, ako personally, hindi masyadong paniwalain sa mga pamahiin, no? Pero syempre, dahil nakakasanayan na ho ng ating mga kababayan to practice itong mga Chinese tradition na nadala po sa atin dito sa Pilipinas, game na rin tayo. Game na rin tayo. Nag-iipon na rin po tayo ng mga 12 or 13 round fruits para kapaswerte na ho for the next 12 months. No? Pero syempre, dahil we are observing itong klase po ng tradition na ito ng mga Chinese, di susundin natin yung kanilang coverage po nitong Year of the Metal Ox. Ito po ay mag-start pa lang sa February 12 hanggang January 30th of 2022. Ayan, no? It will be a Metal Ox Year. Okay, so yan po. Sino-sino po yung mga pinanganak ng Year of the Metal Ox? Yan po yung mga pinanganak na 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021, and 2033. Ayan po ang mga magiging swerte raw nila for this year. Anyway, we will not discuss ito pong tungkol sa mga kapalaran na ito dahil sabi ko nga, hindi naman ho masyadong paniwalaan dyan. Ang swerte ho na sinasabi natin is yung kung tayo po talagang magsisipag, dadagdagan ho natin ang ating effort, no? Kung ano man ho ang nakaatang sa inyo, kayo man po ay manggagawa sa gobyerno, kayo man po ay manggagawa sa opisina, no? Ako office boy. Dito lang ako sa bahay nag-o-office. So, pero nandito ko rin yung tambak na trabaho rin, no? So, talagang gano'n ang buhay. Now, ito pong taong ito for us, dito po sa aming maliit na himpilan, no? Ang 100.5 Cool Radio ay may mga ilang mga marahil mga programs na magkakaroon po tayo ng pagbabago, no? For this year. So, abangan po ninyo yan sa mga followers po ng Cool Radio 100.5. Salamat po sa inyong
pagsusuporta sa aming himpilan, sa ating mga sponsors, sa amin pong mga tagapagtangkilik, yung nagtitiwala po sa amin na nag-advertise sa amin, yung mga black time program sa amin. Thank you so much po sa inyo dahil kayo po yung nagiging dahilan para makapagpatuloy kami ng aming public service, no, sa ating mga kababayan. Hindi naman po sa Kaun Norte, kundi po sa buong sa entire globe na po, dahil tayo naman ay naka-live sa social media. Yung mga kasama natin, meron din pong YouTube channel. Okay, supportahan niyo po sila. At lalo na po itong ating pong YouTube channel ng Full Radio at ng ang Facebook page, no, na pinapanood po ninyo ngayon. Okay? And also, mga kabayan, send us, may stars na ba tayo? Wala pa? O, supportahan niyo po yung aming page. Mahalaga po yun. Lalo na po dun sa mga kaibigan namin sa abroad. Hopefully, nakakatulong po kami sa inyo. Pero we also need yung support po ninyo para makapagpatuloy po tayo. Kasi recent nito mong nakataligod na taon, talagang halos magsarado po yung aming himpilan. Halos isarado namin dahil wala na kaming pambayad ng kuryente. Actually, hanggang ngayon may utang pa kami sa kuryente. Ganun po talaga kasi nagsarado po yung ibang mga business. Siyempre, stop muna sila ng airing ng kanilang mga advertisements. So, yan po yung pangyayari sa buhay namin sa media. Still, no, nagkumapit pa rin po kami. May mga kaibigan po kaming tumutulong din sa amin. Keep us going. Mapagpatuloy namin yung aming servisyo po sa inyo. Okay? Pero siyempre, we still need your support. Pakiclick po yung button dyan sa ilalim, yung Be a Supporter. And sa pamamagitan po niyan ay matutulungan niyo po kami to keep us going. Ito pong aming himpilan ng Full Radio. Alam ko marami sa inyong mga sinusubaybayan dito sa amin. Ako, I am speaking in behalf of the Full Station as the station manager. Apila po ng inyong support. Ligay niyo po dyan, click niyo lang ho yung Be a Supporter. Okay? And malaking tulong na po yan para sa pagpapatuloy natin ng ating broadcast. Alright? So sige, good luck sa atin pong lahat mga kabayan. Thank you for always being with us sa aming pong mga programa. At pinipilit po namin na makapagpatuloy po kami ng aming mission, no? Bilang mga broadcasters, bilang isang himpilan ng radyo, to deliver the correct and the right information sa inyo. Wala akong fake news dito sa amin, and we are still trying our best na ma-deliver namin po ang mga kailangan yung informasyon, especially dun sa mga nasa malayong lugar na hindi po access dun sa ilang mga information na dito po sa ating probinsya, no? Especially dun sa mga nasa abroad. Okay? Gandang araw po sa inyo at sana po mag-iingat tayong lahat, and let's just hope and pray that this year is our year. Katulad po ng pinag-pray natin last year, ganun din. Pero hindi tayo masyadong sunerte. Ganun pa man, everything na nangyayari sa atin has a purpose. So, baka kung may gusto iparamdam sa atin si Lord, at least now, alam na natin kung anong gusto niya at how powerful He is, no? How powerful the nature is. Wala tayong magawa, no? Pandemya, bagyo, etc. Sabi nila, may bago raw pong uri ng COVID-19. Let's just pray na ito'y hindi na maging masyadong mapanganib para sa atin. There are some experts na nagsasabi na yung bagong ito, ano ba tawag dyan nila? Bagong uri ng COVID-19 ay mabilis daw humakahawa daw, no? According to them. Pero hindi naman daw ito as deadly as COVID-19. So, may iba't ibang mga interpretasyon, mga information, but we are not saying na yung pong mga nakukuha natin lahat sa internet ay puro tama. May mga bagay na minsan ho talaga fake news, no? Sa atin pong sa internet, sa social media. Ganun po talaga. So, maingat po tayo sa pagsusuri ng mga impormasyon na ating ibinabahagi sa ating mga kababayan through the social media. Maraming salamat po. Muli magandang umaga.
God bless. Mabuhay po tayo.